Ay, meron akong kwento. Meron akong i-share sa inyo. Wait lang. Pangit. Puti dito sa gilid ko eh. Sige, ganyan na lang. Okay. Meron akong kwento kasi since February na kasi. So ngayon, meron akong mga experiences about sa mga dating na yan na parang dating ko, no? Ngayon, 'di ba? Nasa Pilipinas pa ako. So ngayon, nasa Qatar kasi ako ngayon. 'Di ba nasa Pilipinas pa ako? Tapos 'di ba nag-work ako sa salon. Tapos syempre, may mga followers kasi ako sa sa Facebook. So ngayon, may mga nagfo-follow sa akin talaga na mga businessman. As in tapos ang gusto ko lang sabihin kasi, kunwari, hindi ko lang alam kung matagal na siyang naka-follow sa akin or siguro napapansin niya lang siguro ako, pero syempre nag-attempt lang din siya na mag-reach out sa akin kasi syempre business is business. We're doing a good business, okay? Ako naman kasi, hindi naman ako tanga, ha. Syempre nakaka-sense ako kung yung tao parang may something talaga between me to her. Okay? Alam ko, magigets ko yung tao kapag may gusto or wala. So ngayon, ikwento ko lang sa inyo yung mga experiences ko about men. Anyway, so nag-meet kami. It turns out like this kasi. So parang nag-hello siya, ganon. So parang interested daw siya na makipag-tie up sa akin as business partner. Okay? So ngayon, syempre, ako naman, success. Sa wakas, parang ganon yung approach ko. Sa wakas sa sarili ko, may gusto na makipag-business sa akin. Makipag-business deal sa akin. Ngayon, so, nag-chat kami sa Facebook. Share ko din yung profile niya. May-ari siya ng condos. And syempre, ako naman parang na-overwhelm ako kasi wow, ha. Tapos magre-reach out sa akin, tapos mag-discuss ng mga business ideas and so on. So, since nag-interest din siya sa business na meron din ako, like mga dropshipping nga. Okay? So, gusto niyang anyway, hindi dropshipping yung gusto niya, but he want me to expand her business in doing collaboration to her business. So parang gusto niya maging business partner ako, at the same time parang siya yung magpa-finance, ako yung magma-manage, parang ganon So hindi lang natuloy-tuloy, okay? Pero nagme-message siya sa akin sa Facebook, okay? Na eto, mag-uusap tayo in person na ganito yung gusto niya, kako. So, i-discuss naman yung mga gusto niya, kamo. So, eto na, nag-meet kami na in person. So, which is talagang, respetado naman din talaga na lalaki. Ngayon, eto na, kita kami. Ako yung pumunta doon. So, ayun, na-discuss namin yung isa't isa kung ano yung mga plans niya. May gusto siyang itayo sana na plan, tapos siya yung magsisilbing tawag dito, magpa-finance, parang ganon yung gusto niyang mangyari. So ngayon, ako naman, so syempre nag-open up din ako ng side ko kung ano yung magiging expectation din niya kung kapag ako yung nagiging business partner niya. So, is this money related na kailangan ko din maglabas din ng pera or whatsoever. So ako na kapos pa sa kakayahan kapag maglabas ng pera, syempre magiging business partner kita. So syempre nag-open ako na ganun. Okay? So ngayon, medyo nairita ako kasi imbes na ipaliwanag mo sa akin lahat ng mga gusto mo at kung ano yung plan mo, kung ako yung magiging business partner mo, okay? Ganito kasi yon, okay? Before the personal questions matter, dun muna kasi kami nag-deal sa business. So ngayon, nainis ako kasi ano ba talaga yung mga plans mo? Like, okay, pag-uusapan natin and so on. Hindi ko lang alam kung
Hindi, kailangan ko kasi talaga ng suggestion nyo kung bakit ko siya ginawa. Bakit ko siya shinare sa inyo. Kasi, hindi ko alam kung paano i-approach kasi yung tao. Kasi para din akong na-overwhelm din masyado. Kasi, the moment na ini-interrupt niya yung mga conversation namin, like, okay, so and so, business is business, like this, like that. Syempre, siya naman, parang, napapa-cute. Okay, napapa-cute. At the same time, alam ko yung lalaki na kapag ka, medyo, hindi naman sa nafe-feeling ako pero syempre na, mararamdaman mo diba? Mararamdaman mo kung may pagtingin yung tao sa'yo. Anyway, so syempre, nagtatanong siya kung single pa ba daw ako, or ano bang life status mo, as in, parang ganon. So, single pa naman ako, ganon. Until lang single. So ngayon, sabi ko, okay, so, pero syempre hindi ako nagatubili na magfo-focus sa business, kasi yun nga yung pinunta ko nga doon, kasi kaya kami nagkaharap. Okay, so anyway, lagi niya tinatanong at the same time kapag natapos yung conversation namin. Okay, tinatanong niya, ano ba, may anak ka na ba? Okay, eto siya. Anyway, blinak ko siya. Okay, kasi ang pinakaayaw ko lang kasi talaga sa magiging business partner ko, lalo na kapag lalaki, eto lang kasi yun, once na may pagtingin ka kasi sa akin, sabihin mo in an approach, direct way. Kasi ako syempre, negosyante din naman kasi ako. Ayoko ng paligoy-ligoy. Kung may gusto ka, sabihin mo na, para alam ko yung position ko bilang kapartner mo. So ngayon, sabi ko, hindi, kung sakali lang mangyari man to ulit, okay, in the future, kung sakali lang magkagusto ko sa akin, anyway, itong lalaki kasi na to, lumapit siya sa akin, as in, maganda yung profile niya talaga. Okay, siya lang naman nag-iisang may-ari ng, hindi ko siya as in sasabihin na hindi ko pa na-search kung sino talaga yung pinaka-may-ari ng facility na yon, pero siya lang naman yung nag-iisang may-ari ng company na yon na kilala sa Pilipinas. Okay, ganon siya ka high profile na tao. Ngayon, sabi ko sa kanya, okay, it's a big opportunity for me at my in my case, pero syempre nararamdaman ko rin na ano ba talaga yung position ko bilang partner mo. Ano ba, asawa ba? Ganon. So talagang matatawa talaga ako sa mga lalaking mag-a-approach sa akin ng mga ganyan. Wag ako, sabi ko sa'yo. Wag ako. Alam ko na yung mga estilo nyo, Hindi ako bulag, hindi ako bingi. Maayos ako. Anyway. Ano ba, asawa pong gusto? Sorry na, ano ako So ngayon, blinak ko siya. Hindi ko lang alam kung naka-follow pa ba siya sa akin, kasi blinak ko siya. Pero anyway, kung makita mo man to, eto yung gusto kong sabihin sa'yo. Pero hindi ko lang masabi-sabi kasi nga, syempre, first day ko pa naman na nakita ka in person. So, ganun siya. Ngayon, lagi ko iniisip until ngayon, hindi ko alam kung tama ba yung blinak ko siya. Tapos, syempre, may mga conversation pa rin naman kasi ako na hindi niya kasi na masagot-sagot. Kasi nga, ang dahilan niya lang is busy. Ano ba talagang gusto mo? Well, naka-accept na siya sa friend request ko. Alam ko na yung status ng role niya as president of this company na well known sa Pilipinas. Then syempre alamin mo din na ako to, okay, ganito lang yung standing ko sa buhay. So yun lang, ano bang masasuggest nyo?